At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito na nga po si One Punch Man Season 3 Episode 25 natin, manga series. At ayan, bago tayo magsimula, sa mga nagre-request po sa inyo ng Black Clover na manga series natin yung season 2 nun, ay mamaya po pagkatapos ito ni Saitama ay gagawin ko na po yan. So yun na naman at ulit, ay wag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan ay dito nga tayo natapos sa paghahanap ni Saitama kung saan ba nanggagaling yung pinaka-source ng lindol dyan sa may Z-City. At now, ang continuation yan is dito naman na sa may satellite naman ng Hero Association. At eto nga, sabi ni Child Emperor na salamat raw sa feature na tinataglay nito ng satellite na kung tawagin ay Monster Thermographical, dahil sa pamamagitan nito nalaman nila yung bilang ng mga halimaw na kakalabanin nila dun sa Monster Association. At ang bilang ng mga halimaw ay 500 plus, so sobrang dami. So ito ngayon, sabi rito ni Child Emperor, ibig sabihin niyan nag-exceed o lumagpas sila sa quota nila per head. So dapat kasi isang hero 60 na halimaw yung tatapusin o kakalabanin, pero yun nga, sumobra sila dyan kasi sobrang dami nung halimaw sa Master Association. Pero hindi naman daw yan yung pinoproblema ni Child Emperor, kasi nga yung mga halimaw na yun sa tingin niya kayang-kaya yan kahit lumagpas sa quota yung mga S-class, kasi madali lang yan para sa kanila. Ang inaalala niya ay yung mga mas malakas pang halimaw. At ito ngayon, i-consider daw nila itong si Elder Centipede. So itong si Elder Centipede ay malakas na nga raw yan pero the fact na itong si Elder Centipede subordinate lang o tagasunod lang siya dyan sa Master Association, ibig sabihin ay meron pa talagang mas malakas sa kanya. At ito kasi si Elder Centipede, di ba yung threat level niyan Dragon? So ibig sabihin, isa siya sa mga halimaw na nasa pinaka-top. Pero ibig sabihin nga lang na itong si Elder Centipede, dahil nga tagasunod siya, meron pang creature na mas mataas pa o mas malakas kumpara sa mga Dragon threat level. At so kaya ito, tuloy ngayon ni Child Emperor na nung sumugod itong mga halimaw dyan sa city, wala kasi siya dun sa may city, wala siya sa field, nandyan daw siya sa base kasi nga siya yung guardia dyan. So far, yung mga nakalaban niya, mga bugs lang daw, so ibig sabihin mga mahihina lang. So kaya ito, tinatanong niya itong mga hero na nandoon sa field yung naka-encounter yung mga halimaw. So paano raw ba, malalakas daw ba talaga yung mga halimaw? So ito sagot, si Puri-Puri, sabi niya nga dyan, actually, yung mga sumugod na halimaw, halo yun pero karamihan sa kanila may hina lang. Pero ito, meron siyang nakalaban isa lang na medyo napalaban siyang konti, pero ganun rin, di naman siya talagang ka-challenge, sabi ng ganyan. But then, ay eto nga ngayon, bilang tanong na to ni Zombie Man si Child Emperor, kung talaga bang wala na si Drive Knight. So sagot, etong si Child Emperor, sabi niya dyan na di siya sure kasi ganito ang nangyari. Si Drive Knight, mas una niyang nalaman kung saan matatagpuan yung location nung hideout ng mga halimaw sa pamagitan ng pag-torture sa mga halimaw. At now, nung nalaman niya na yung location, agad-agad pumunta doon itong si Drive Knight para imbestigahan yung lugar. Pero yun nga lang, pagdating niya doon sa location, biglang naglaho kagad yung kanyang signal. At ito ngayon, biglang sagot si Samurai. Sabi niya nga rito na hindi niya pa talaga nakikita itong si Drive Knight. Pero ayun, wala na siya, sabi niya ganyan. But then, ito nga salita ngayon si Darkshine, sabi niya nga dyan na teka lang, kumalma muna sila kasi nga si Drive Knight, cyborg daw yan So may chance na buhay pa siya. So baka raw ang nangyari niyan, baka may nasira lang na circuit sa kanya kaya hindi siya makagalaw o kaya hindi siya makapagbigay ng signal. Pero baka raw nagtatago niyan at naghihintay sa kanila. So ito, sabi nga dito ni Buta habang kumakain, sana nga ganun. Pero ito, biglang react si Zombie Man, sabi niya nga dyan, the fact na naisa nila o natalo nila si Drive Knight, ibig sabihin pwede na matalo rin sila. So kaya dapat hindi nila talaga i-underestimate yung mga halimaw na yun. Dapat talagang maghanda sila. Pero ito nga, sabi dito ni Tatsumaki, sa tingin niya, para sa kanya, wala lang yan. So grabe talaga, sobrang angas ng babae ito kasi nga sobrang lakas nga naman niya. But anyway, sa ito nga, biglang sagot naman itong si Flashy Flash, sabi niya nga dyan, isa lang naman yung sagot niya, simple lang. Pagdating nila dun sa Master Association, lahat ng mga halimaw ron uubusin nila at dapat di sila maawa, sabi niya ganyan. At ito ngayon, agree lang dyan si Child Emperor, sabi niya nga dyan na tama, dapat i-assume nila na kapag nagkaroon sila ng awa dun sa mga halimaw, pwedeng ganyan maging dahilan para ikapahamak nila. Pero ito nga, biglang taas ng kamay si Puri-Puri, sabi niya nga dyan, teka lang saglit, kasi meron nga raw siya mga kasamaan o mga inmates na naging halimaw. So ito, sabi niya nga, pwede ba na siya yung magligtas doon? So gusto niya raw tulungan yung mga preso na nga yun. So kaya kapag nakakita sila ng mga halimaw na naka-uniforme o nakasuot ang mga pangpreso, pwede ba na siya na raw yung mag-asikaso sa mga yun? So kontakin siya. At ito ngayon, sagot din si Atomic Samurai, sabi niya nga rin na siya rin ganun, nasaksihan niya yung isang kasamahan niya ay naging halimaw nga rin. Kaya
kaya kailangan niyang i-cut down yung kasamahan niya na yun. At eto biglang tanong ngayon ni Atomic Samurai. Etong si Puri Puri, sabi niya nga dyan, alam ba ni Puri Puri yung paraan para nga ibalik sa dati yung mga naging halimaw na? So kumbaga yung gaging tao ulit yung mga naging halimaw na. So ito sagot si Puri Puri, sabi niya nga dyan, may gusto siyang itry gusto niyang itry sana yung i-hug niya sa kikikis niya yung mga yun, kasi nga raw pag ginawa niya yun baka bumalik sa dati yung mga halimaw, maging tao sila ulit, sabi niya ganyan. Pero ito nga sabi ni Atomic Samurai, okay sige, hindi niya na raw ko-questionin itong method dyan ni Puri Puri. Pero ito nga sagot si Flashy Flash, sabi na nga dyan na yung pinaka-boss ng mga halimaw ay si Orochi at saka yung kanyang counselor na si Gyoro Gyoro. So sigurado yung dalawa raw na yun mga dragon threat level. So kaya ito sabi nga rito ni Zombie Man, kung ganun ay dapat raw lahat sila magtulungan para kalabanin yung dalawa na yun, kasi yun yung parang pinaka big boss na nga ng mga halimaw. Pero ito nga sagot si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, ano ba naman kayo, sige ganito, bigyan niyo sa akin yung pinaka boss, tapos yung mga mahihina kayo na bahala, sabi ng ganyan. At yun, salamat nga raw, sabi ganyan ni Tatsumaki. Pero ito nga biglang sabi rito ni Flashy Flash, aba parang sumusobra kaya ata dyan, sabi ng ganyan. So ito naman biglang sagot nga si Tatsumaki, sabi niya nga rito, teka, gusto mo bang kalabanin yung big boss? Eh ginagawa ko nga do para sa'yo kasi mahina ka, sabi niya ganyan dito kay Flashy Flash. Grabe, trash talker talaga ito si Tatsumaki. Pero ito nga sabi nga ni Flashy Flash na talagang di niya raw makakaya. Itong si Tatsumaki, pwede raw ba kahit sino sa kanila pigilan na to, patigilan na sa pagsasalita itong si Tatsumaki. Pero ito nga sagot ulit itong si Zombie Man, sabi niya nga dyan na hindi raw sila mga traffic enforcer para magbigay ng daan dito kay Tatsumaki. At saka isa pa, ang pinaka-mission nila rito ay yung pag-rescue. So kaya naman yung mga pagpatay sa halimaw, mga bonus na nga lang daw yan. So wag daw yan kakalimutan ito ni Tatsumaki. Wag siyang maki-carried away at bigla niyang pasabugin bigla yung facility. So wag daw ganun. But then ay ito nga biglang sabi naman rito nga ni Child Emperor na talagang research niya raw talaga naman itong hideout ng Master Association, pero hindi niya talaga ma-pinpoint kung saan matatagpuan yung mga boss sila Orochi. Hindi niya alam kung saan dyan sa Master Association kasi nga sobrang laki nga naman talaga niyan. Pero ito nga ngayon biglang sabi rito ni Child Emperor na ito yung base ng Master Association, sobrang laki saka sobrang lawak. So kaya nga ito sabi ni Darkshine, sa ganyang klaseng lugar ay wala ka talagang kawala dyan. So kaya kapag meron nakakita sa'yo mahina man na halimaw o boss pang halimaw yan, no choice sila kundi lumaban. Pero ito nga tuloy ni Darkshine, kahit ano pa man yung humarap sa kanya dyan ay lalabanan niya, tatapusin niya yung mga yan. At dito na ngayon salita si Flashy Flash, sabi niya nga dyan kung nung una pa man din ay alam na nila kung saan matatagpuan yung location ng pinaka-boss at saka nung hostage, hindi na nila kailangan na magsama-sama pa at saka kumuha pa ng mga maraming tao. So ito biglang tanong niya si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin ng Tatsumaki? Sabi niya ganyan. So binabanatan niya itong si Tatsumaki kasi nga si Tatsumaki di ba sinabi niya na kaya ng isolo yung mission na yan. So ito ay awat-awat lang ni Child Emperor. Itong si Flashy kasi medyo nagkakakintan silang dalawa ni Tatsumaki. Pero ito nga habang medyo umiinit na itong meeting nila ay dito naman biglang may dumating nga at ito na nga si Sweet Mask. So yun, nadagdagan ba yung manggugulo sa meeting. At ito nga sabi ni Sweet Mask, sabi niya na nga ba dito niya matatagpuan itong mga to. So ngayon ano raw itong meeting na ginagawa nila, bakit di siya kasali? At ito nga sagot na itong si Emperor, sabi nga rito ni Child Emperor na hindi naman sa ganun, wala namang may gusto na hindi isali sa meeting itong si Sweet Mask. Pero kasi ang gusto nga nila na yung mga info ay i-confirm lang muna sa mga S-class lang muna sasabihin. At ito ngayon sabi rito ni Sweet Mask, o bakit sa S-class lang sasabihin? Eh ang dami-dami nila sa team. At ayun, kasali siya sa team, sabi niya ganyan. So ito ay medyo hindi makasagot dyan itong si Child Emperor. At ito kasi sa isip-isip dito ni Child Emperor, ang pinakaplano nga kasi yung mga S-class, yung mga A-class pababa, sila yung magiging support group. So sila yung mga hindi susugod, nakaabang lang sila dun sa may labas ng Master Association. So now, paano daw ba yung sasabihin nito ni Child Emperor dyan kay Sweet Mask na ano lang siya, support group lang siya, nang hindi masasaktan yung kanyang ego? At then, ay dito nga biglang salita na ito si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, hindi ba obvious sa'yo? Walang may gusto sa'yo dito, sabi niya ganyan dito kay Sweet Mask. So grabe talaga, napakalala ng attitude nito ni Tatsumaki. But then, ay pagkatapos nga niya, ay dito na nga pinaliwanag ngayon kay Sweet Mask kung ano yung role ng mga Class A na hero pababa, na sila nga yung mag-aabang dun sa labas ng Master Association para if ever na meron tatakas na halimaw, sila yung mag-aasikaso dun. So kaya nga ito ay medyo para naiinis, nagagalit itong si Sweet Mask. Sabi na nga dyan, anong ibig sabihin nila dyan na support group
hayop lang siya. Ayaw niya ng ganyan, sabi niya ganyan. At eto ngayon, sabi nga rito ngayon ni Child Emperor na kasi itong mission nila na gagawin ay napaka-crucial niyan, lalo na dun sa mga aatake sa loob. So kaya magiging masaya sila kung etong si Sweet Mask siya yung magiging leader at commander ng support team. At eto ngayon, sabi nga rito ni Samurai na okay na yung grupo nila, enough na yan para nga dun sa invasion team o sa mga susugod nga dun sa loob ng Master Association. At kailangan nilang gawin ito ni Sweet Mask siya yung mag-lead o yung tumulong nga dun sa support team. Pero yun nga lang, sabi ni Samurai, isasama niya itong kanyang mga disipulo sa pagsugod nila dun sa loob ng Master Association. But then, ay eto nga biglang salita pa. Etong si Sweet Mask, sabi niya nga dyan na hindi po pwede to. Hindi niya mapagkakatiwalaan etong mga Class S na to na gagawin nila na maayos yung trabaho nila. Kasama raw siya dun sa loob, sabi lang ganyan. So ito na nga, bigla nang sabi rito ni Child Emperor na eto na nga yung sinasabi niya, magkakagulo na nga rito. At eto ngayon, biglang salita etong si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, hindi mo pa ba naiintindihan na bata ka, mahina ka, di ka pwede rito sa mga pangsugod nga dun sa loob ng Master Association, sabi niya ganyan. So ito, hindi pinapansin ni Sweet Mask etong si Tatsumaki, ni-ignore niya lang. At sabi niya nga rito kay Child Emperor, kung naniniwala si Child Emperor sa leadership neto ni Sweet Mask, eh dapat daw hinahayaan niya na siya yung mag-lead dito sa mga Class S. Siya raw yung mag-uutos, yung mag-lead sa mga to, sabi niya ganyan. Pero eto nga, ay biglang buga ng sigarilyo dito etong si Zombie Mask, sabi niya nga dyan, teka lang, sinasabi mo na kami susunod sa'yo, patawa ka, sabi niya ganyan, galingan mo pa yung pag-joke mo, sabi niya ganyan. At eto ngayon, tuloy pa nga rito ngayon ni Sweet Mask, tuloy ni Zombie Man, na talaga daw ba nahayok etong si Sweet Mask sa Glory? Sige, kung ganoon ay ibibigay nga rin ni Zombie Man sa kanya yung kanyang share. So ibig sabihin, yung mga halimaw na dapat papatayin nito ni Zombie Man, sige, dyan na lang yan kay Sweet Mask. Pero sumunod daw etong si Sweet Mask kay Child Emperor, kasi si Child Emperor nga yung pinaka-strategist nila dyan. At eto ngayon, tuloy pa nga dito ni Zombie Man na itong gerang pupuntahan nila, seryoso yan kasi buong army nga raw ng mga halimaw yung kakaharapin nila ngayon. Kaya hindi to yung oras para silang mga hero ay mag-compete sa isa't isa. At eto ngayon, biglang sabi ngayon dito tuloy ni Sweet Mask, ay teka lang, maiba lang, paano nangyari na immortal ka, sabi niyang ganyan. So ito, tahimik lang dito etong si Zombie Man, pero biglang bumanat pa etong si Sweet Mask, sabi niya nga dyan, di naman kaya baka isang halimaw ka talaga, sabi niyang ganyan. So dito ay nagalit na etong si Zombie Man, sabi niya nga dyan, anong sinabi mo, ulitin mo nga. At eto ngayon, tuloy pa ngayon dito ni Sweet Mask, kasi etong si Zombie Man, nakuha niya yung spot niya dyan sa Hero Association gamit lang etong kanyang purong lakas. At di lang yun, naging S-class pa siya. At eto nga, sabi nga dito ni Sweet Mask, ayun nga yung pinupunto niya yung katawan dito ni Zombie Man, zombie nga raw immortal. So parang nakakaduda yan. So eto ngayon, biglang iawat-awat nga sila dito ni Darkshine kasi masyadong sumosobra na etong si Sweet Mask. At eto ngayon, biglang tuloy pa nga dito ngayon ni Sweet Mask, alam ba nito ni Zombie Man kung ano ibig sabihin na nagtataglay siya ng great power? Ibig sabihin, meron din siyang great responsibility, ganyan. So ito, ay tuloy-tuloy lang dito yung bangay ng mga heroes, talo-talo lang sila dyan. But then, ay maya-maya pa, ay biglang sagot na nga ulit dito itong si Sweet Mask, sabi niya nga dyan, sa pagkakataon na to, gagamitin niya yung tama ng maayos ito mga S-class na to. Kaya sumunod daw sila sa pinag-uutos na to ni Sweet Mask. So grabe, napakalala rin itong lalaki na to. Pero ito nga, nag-iinit na dyan itong si Puri-Puri. At ito ngayon, sabi niya sa loob-loob niya, susunod siya sa isang poging lalaki na katulad na to. Di na masama, sabi niya ganyan. So ano ba kaya yung gagawin niya? Susunod siya dito kay Sweet Mask, o dyan ka na, Child Emperor. But then, ay ito nga, maya-maya bilang nasalita na ito si Flash, ang sama ng tingin niya kay Sweet Mask. At sinabi niya nga dyan, kung gusto ni Sweet Mask na pasunurin itong si Flash, sige, gawin niya yan, pwersahin niya itong si Flash. Pero ayan, ay kung kaya niya. So dito ay biglang labas na nga itong mga ugat-ugat nga rito ni Sweet Mask. At eto ngayon, si Flash naglabas na siya nung kanyang killing intent na aura. So ito, sagot na o salita na itong si Samurai, sabi niya nga dyan na lumalala na nga itong kanilang pag-uusap dyan. Tanggalin raw nito, ialis daw ni Flash yung kanyang killing intent. Pero ito nga, habang medyo talaga nagkakaintan sila rito sa meeting, ay dito nga ngayon, biglang sabi ngayon ni Flash, depende yan sa kung anong sasabihin nito ng lalaki na to. But then maya-maya pa, ay dito nga biglang may sumigaw at tinawag yung attention ng mga Class S. Sabi nga rito, nandito na siya, si Great King dumating na, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, pasok na sa meeting room etong si King, kasama niya yung dalawang agent na sumundo sa kanya dyan. So eto, parang ang mighty, ang tikas ng dating nga rito ni King. At
lahat. Ito ngayon, tingin-tingin lang sa may taas. Ito si King parang hindi siya pinapansin. Yung mga S-class heroes nga dyan. At pagkatapos nga nito, is yan guys. So hanggang dito lang muna ito sa episode 25 natin. At so ayan ay not sure guys kung makakadalawa tayo dito kay Kalbo ngayong araw kasi busy-busyhan lang po. Pero yun, ay isusunod ko po rito si Black Clover. Pero yun sa mga susunod na araw ay ayan, ay sisiguraduhin ko po na magdadalawa tayo ng lagay nga rito o ng upload dito kay One Punch Man. At saka sa kung sino man o na mapupusuan nyo na isabay nga rito na manga series kay Kalbo, magdadalawa tayo din ng lagay nga doon. So yun lang guys, at ulit ay maraming salamat sa walang sa pagsuporta dito sa channel natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.